Magandang araw po sa inyo. Isa na naman pong nakakakilig na kwento ng pag-ibig at pakikipagsapalaran sa buhay ang aking ibabahagi sa inyo. Natiyak kong kapupulutan nyo ng aral at inspirasyon. Pero bago po tayo magpatuloy, paki-like po ng ating video, paki-click din po ng subscribe button, gayon din ang notification bell icon para laging updated sa mga susunod na uploads ng ating kwento. Sabay-sabay po nating pakinggan ang unang yugto ng tampok nating kwento, Pangarap Ko'y Ikaw. Do happily ever after really exist? Camille Cabrera is an orphan. Nang mamatay ang mama niya, nag-asawang muli ang kaniyang papa, si Tita Betty. Pero ayaw nitong magpatawag sa kanya ng mama o tita. Madali daw siyang tatanda kapag ganon. Kaya nasanay siya na Betty lang ang tawag dito. Pagkaraan ng ilang taon, namayapa na rin ang kanyang papa at naiwan siya sa pangangalaga ng kanyang stepmother at sa dalawa nitong anak, ang kaniyang dalawang social climber na stepsisters, si Ashley at Alexa. "Oh, anong oras na? Bakit ngayon ka lang dumating?" sita ni Betty kay Camille. Naabutan niyang dala-dala nito ang bulto-bultong mga tablecloth na umabot na sa mga mata nito. Gayunman, kitang-kita niya ang paniningkit ng mga mata nito dahil sa inis sa kanya. Pero nasanay na siya sa kanyang madrasta. Kahit maaga siya, hindi pa rin ito matutuwa sa kanya at lalong wala itong pakialam kung ano man ang itsura o suot niya. Gaya ngayon na naka-Cinderella costume siya na may katerno pang glass slippers. O kahit nakasimpleng suot lang siya na walang makeup habang nagtatrabaho sa kusina. Hindi naman sa walang hilig pumorma si Betty. Sa katunayan, mahilig itong magbabad sa beauty parlor at mahilig itong mag-shopping ng damit nito at ng mga stepsisters niya. Pero kahit kailan, hindi niya natandaan na ibinili siya nito ng damit kahit noong nabubuhay pa ang kanyang papa. Sa isang banda, tila mas gusto pa ni Camille ng ganoong setup. Hindi rin siya pinakikialaman nito. Makailang ulit na ring sinabihan siya nito at ng mga stepsisters niya na hindi siya maganda. Pero hindi maikakailang inggit ang mga ito sa tangkad niyang 5'7" at lalong inggit ang mga ito sa balingkinita niyang katawan. Ni hindi siya nagda-diet o nag-e-exercise man lang. Hindi gaya ng mga ito na regular na pumupunta sa gym. Catering ang family business nila. Natural na siya ang cook dahil nagtapos siya ng hotel and restaurant management. Siya rin ang tumatayong events coordinator. Minsan, they do kiddie parties gaya kanina kaya naman naka-Cinderella costume pa siya. "Sorry," paumanhin niya. "Ayaw kasi akong paalisin kaagad ng mga bata. Panay ang hirit nila ng isa pang kwento ng Cinderella. Hindi ko naman sila matanggihan." "Eh di sana nagpabayad ka ng overtime. Ang papel mo lang doon ay magpakain at magpalaro. Hindi para magkwento. Ayan tuloy, late na tayo. May susunod pa kasi silang event na pupuntahan." "Sandali lang, magbibihis lang ako at aalis na tayo." "Huwag ka nang magbihes," sa wata nito. "Wala na tayong oras. Nauna na sina Ashley at Alexa doon para mag-set up. Paalis na nga sana ako eh. Iiwanan na sana talaga kita kaso..." Hindi nito tinapos ang sasabihin. Isinalansan nito sa isang kahon ang mga tablecloth. Pero alam na niya ang dahilan kung bakit hindi siya maiwan nito. Kung bakit hindi sila pwedeng mag-cater nang wala siya. Siya kasi ang gumagawa ng lahat. Kanina, bago siya tumungo sa kiddie party, naluto na niya lahat ang mga pagkain para sa party na susunod na pupuntahan nila. Pero kailangan pa ring nandun siya. Siya kasi ang nakatoka sa kusina. Ang madrasta naman niya at ang kanyang dalawang stepsisters ay animo naman mga hostesses ng party na nakikisalamuha sa mga guest at tumatanggap ng papuri sa mga masasarap na pagkain na siya ang nagluto. "Bitbitin mo yan." Utos nito bago siya nakapagprotesta na pagod siya, nagugutom at sumasakit ang mga paa niya dahil masikip ang suot niyang glass slippers.
Siya ang nagmaneho ng kanilang van habang panay ang bigay ni Betty ng instructions patungo sa bantog na Bonifacio Global City. Kaya malapit lang yon sa tinitirhan nila sa Taguig. Namangha siya sa tinigilan nilang bahay. It was a pleasant residential square built around an iron fence private garden. Isang naka-uniformeng guard ang nagsama sa kanila patungo sa back entrance. Kaninong party ba to? Tanong niya. CEO ng isang investment company. Pagbibigay nito ng impormasyon. Mayaman at binata. Dagdag pa nito. Kaya, pagkakataon na ng mga kapatid mong makilala siya o ang mga business partners niya na mga mayayamang binata. Pero wag ka nang umeksena. Basta pag-igihan mo na lang ang trabaho mo. Pag-igihan? Kailan ba naman niya hindi pinag-igihan ang kanyang trabaho? Hindi lang siya simpleng tagaluto lang. Isa siyang chef. At nagtapos siya ng HRM na may honors. Pero baliwala kay Betty yon. Nang mamatay ang papa niya, imbes na makapagtayo siya ng sarili niyang resto bar, ginamit ni Betty ang naiwang pera ng papa niya para itayo ang catering business nila. Pero ang talagang purpose nito ay para ma-expose sa altas sosyedad ang kanyang mga stepsisters at makapag-asawa ng mayaman, na hanggang ngayon ay hindi pa nangyayari. Biglang bumukas ang backdoor at naroon sina Ashley at Alexa na panay ang senyas na magmadali sila. Bakit ang tagal nyo? Tanong ni Ashley habang papasok sila sa kusina. Kanina pa nagsisidatingan ang mga bisita kaya nagagalit na ang host. Bago siya nakasagot, umeksena si Alexa. Ano ba naman yung suot mo, Camille? Sabi nito na natatawa habang nakatingin sa kanyang Cinderella costume. Ito at si Ashley ay parehong naka-black na cocktail dress na animo ay makikiparty ang mga ito imbes na mag-serve ng pagkain. Of course, utos yun ni Betty na gustong makasilo ang mga ito ng mayamang asawa. Siya man ay nasa hustong edad na para lumagay sa tahimik pero wala siyang balak mag-asawa. Nang mamatay ang mama niya, siya ang humalili rito sa mga gawaing bahay, lalong-lalo na ang pagluluto ng pagkain ng papa niya. Nang dumating si Betty at ang mga anak nito, imbes na makatulong ang mga ito sa gawaing bahay, mas dumagdag pa ang ipinagluluto niya. Kaya naman, hindi na siya interesadong maging may bahay. Gustong-gusto niyang magluto, pero sawang-sawa na siya sa pagsisilbi sa ibang tao. Kung mag-aasawa man siya, she would be swept off her feet by his Prince Charming, gaya ng ginawa ng prinsipe kay Cinderella. Noong nagpapakadalubhasa siya sa pagiging isang chef, marami-rami rin ang nagpapalipad hangin sa kanya, pero walang pumasa sa pihikan niyang panlasa. Of course, gusto rin niyang magkaroon ng mga anak balang araw, pero kung matuloy ang pangarap niyang magkaroon ng sariling resto bar, alam niyang hindi rin niya ganap na magagampanan ang pagiging isang ina. Kaya naman, maigi ng ganyan na hindi pa dumarating ang kanyang Prince Charming. That is, if his Prince Charming really exists. Para kang tanga, hindi ka man lang nagpalit ng damit. Sabi ni Ashley na siyang pumukaw sa kanyang pagninilay-nilay. Hindi lang nito alam na hindi siya binigyan ng ina nito kahit ilang segundo lang para magbihis kanina. Nakakontodo glasses slippers ka pa. Patuloy pa nito. Wala ka namang gagawin kundi maghanda ng pagkain dito sa kusina. At least kami ni Alexa, nagdamit talaga ng bonggang-bongga dahil makikihalubilo kami sa mga bisita. Tama ka, pagsang-ayon niya, sabay tanggal ng kanyang glasses slippers. Hindi ko kailangan ang mga ito kahit pa sabihin nating napakaganda at napaka-high-tech ang mga gamit sa kusinang ito. Ipinatong niya ang mga yon sa pantry habang hindi niya mapigilang humanga sa designer kitchen. It's a stunning kitchen equipped with a big family-size fridge and floating shelves for glassware, pots, and pans storage. Mayroon din yung island unit na napipinturahan ng pastel blue. It has windows on 3 sides, which means there is always something different to look at outside.
Isinumpa niyang magkakaroon din siya ng ganong kusina balang araw sa sarili niyang resto bar, kung saan siya ang magiging boss at mag-uutos, hindi gaya ngayon na siya ang inuutusan. At doon, hindi niya kakailanganin ang kanyang mga stepsisters. Basta lang makakuha siya ng sapat na kapital, tutuparin niya ang pangarap niyang yon. Pagkatapos ng ilang minuto, inilabas niya sa oven ang kanyang appetizer, grilled garden pizza with herb salad. Artfully, she arranged them on trays. Kaagad namang sumunggab ng tigi-isang tray ang kanyang mga stepsisters at lumabas ng kusina. Sinundan niya ang mga ito ng tingin sa hallway hanggang pumasok ang mga ito sa pinakasala ng mansyon. Bago magsara ang pinto, nakita niya kung gaano karangya ang sala. It was tastefully decorated, furnished with a fusion of modern pieces and much-loved antiques. Bahagya rin niyang naulinigan ang musika na nanggagaling sa isang orkestra at ang mga boses at tawanan ng mga bisita. Ang sarap siguro kung isa siyang bisita roon at hindi tagaluto lang. Pero wala na siyang panahon para mag-ilusyon dahil marami pa siyang gagawin. Inilalabas niya sa oven ang bagong lutong pizza nang biglang bumukas ang pinto at humahangos na pumasok ang isang lalaking matangkad na naka-business suit at gwapo, dagdag ng kanyang isipan. Namukhaan niya agad ito. Ito ang lalaking pumatay sa pangarap niyang magkaroon ng sariling resto bar. Ang lalaking walang puso at korteng peso sign ang mga mata. Sa kabiglaanan, nabitawan niya ang tray ng pizza. Kaagad siyang yumuko para damputin ang tray pero gayon din ang lalaki. Kaya nagbungguan ang kanilang mga noo. "Okay ka lang?" tanong nito habang hawak ng isang kamay nito ang kanyang balikat. "Okay lang ako," sagot niya kahit parang nakakakita siya ng mga stars sa pagkahilo at sumasakit ang kanyang ulo. Hindi siya nakilala nito. Nagpunta siya sa opisina nito 2 linggo na ang nakalilipas. Ngayon, nagbungguan ang kanilang mga ulo pero hindi siya matandaan ito. Pero alam na alam niya kung sino ito. Ito ang lalaking tumangging i-finance ang plano niyang business. Marahil, marami na itong tinanggihang gaya niya kaya hindi siya matandaan ito. Pero ito lang ang taong nilapitan niya na kapitalista. Kaya hinding-hindi niya makakalimutan ito. Tila nauulinigan pa niya ang sinabi nito sa kanya noon. "Oo nga at financier ako. Pero hindi ako nagfe-finance ng mga pipitsuging negosyo gaya ng resto bar. Ayokong isapalaran ang pera ng mga stockholders ko. Heto nga't wala kang feasibility study man lang na maipakita sa akin. But I know the stats. 1% lang ang nagtatagumpay sa ganyang negosyo. Granted na mag-i-invest ako sa isang resto bar. Bakit ikaw ang ife-finance ko? Hindi ka sikat. Di doon na lang ako sa mga celebrity chefs." Daig pa niya ang sinampal noon. Bago pa siya nakahuma, dinampot niya ang tray at ipinatong sa island unit. Pagkatapos ay tinulungan siya nitong tumayo. Pinilit niyang tumayo kahit ang pakiramdam niya ay umiinog ang paligid niya. Sanhi ba yun ang pagkakabunggo niya sa ulo nito o dahil sa kabiglaanan na makita muli ang taong ayaw na sana niyang makita? Ito naman ay parang walang anuman na dumampot ng isang mainit-init pang pizza at kinagat yon. Pwede na. Anito na tumatango-tango habang ngumunguya-nguya. Napahawak siya sa island unit habang hinihintay na tumigil sa pag-inog ang kanyang kapaligiran. "Pwede na?" she echoed nang mawala ang kanyang pagkahilo. How dare him? Yun ang recipe na nagpanalo sa kanya sa isang cooking showdown sa isang istasyon ng TV. Tapos sasabihin lang nitong pwede na? Nag-iba ba ang pagkakatimpla niya? Siguradong hindi dahil kaya niyang paghalu-haluin ang mga ingredients noon kahit pa nakapikit ang kanyang mga mata. "Iyon lang ang masasabi mo, pwede na?" Naniningkit ang mga matang tanong niya. Kasalukuyan pa itong ngumunguya kaya itinaas nito ang isang kamay nito para patahimikin siya. "Let me have a second bite at sasagutin ko kung masarap o hindi, okay?"
Bago pa man ito nakakagat uli ng pizza, tumunog ang cellphone nito. Naulinigan niyang puro figures ang pinag-uusapan nito at nang kausap nito sa kabilang linya. Hindi niya mapigilang humanga rito. Napakatinik nito sa math. Para itong walking calculator. Napakabilis nitong mag-add, subtract, divide o multiply. Investor nga ito. Ilang minuto lang, tiniklop na nito ang cellphone nito. Muling kumagat ito ng pizza. Dumampot din siya ng isang slice at tinikman yon. Hindi naman nag-iba ang timpla niya. Sa panlasa nga niya, tila mas sumarap pa ang pagkakatimpla niya sa crust at sa sauce ngayon. Kaya kiberba niya kung hindi ito nasarapan sa luto niya. Maaring magaling ito sa figures, pero mas magaling siya rito pag pagkain na ang pinag-uusapan. Pagkatapos nitong ubusin ang pizza, tinitigan siya nito. Tama ka, sabi nito na tumatango-tango, napakasarap ng pizza. Dapat alam mo na yan kung pinakinggan mo man lang ako noong nagpunta ako sa opisina mo. Her mind hissed. Bahagyang umatras ito para matitigan siya nito ng husto mula ulo hanggang paa. Medyo tumagal ang pagkakatitig nito sa kanyang Cinderella outfit at sa nakaapak niyang mga paa. Nakilala na ba siya nito? Ano naman kung ganon? Ikaw ang nagluto nito? Tanong nito sa kanya. Ako nga, sagot niya. Ako ang chef dito. Pasensya nga pala kung ginulat kita kanina, paumanhin nito. Okay ka lang ba talaga? Hinaplos-haplos nito ang noon niyang nabunggo nito. Pwede kang magpahinga kung gusto mo. Magpahinga? Pinilit niyang huwag gumaralgal ang kanyang tinig sanhi ng pagdampi ng palad nito sa noon niya. Ako ang magluluto para sa mga bisita mo. Sa palagay mo, dapat akong magpahinga? Well, if you say you're okay, so be it. Tinanggal nito ang kamay nito sa pagkakahawak sa noon niya. Nagkita na ba tayo dati? Tanong nito. Pakiramdam niya ay tila hinuhubaran siya nito sa lagkit ng pagkakatitig nito sa kanya. Si Cinderella ka nga ba? Si Cinderella nga ako kanina, tugon niya, sa isang kiddie party. Ako naman si Gabriel Ledesma. Kung hinahanap mo ang iyong Prince Charming, nagkamali ka ng party na iyong pinuntahan. This is a business party, not a ball. Walang prinsipe rito, puro mga businessman. Wala ang kuko ngayon, di sana ay may makakatulong ka rito. Nakahanda na ba ang beef ribs at steak? Ilalabas ko na, sagot niya. May tanong ka pa? Meron. Sigurado ka bang hindi pa tayo nagkita before? Parang familiar ka kasi sa akin. Di bali na nga lang. Pero sino ang dalawang social climbers sa labas? Mga stepsisters mo sila? Oo, mga stepsisters ko nga sila, pag-amin niya. Pero hindi niya lantarang maamin na mga social climbers nga ang mga ito. At stepmother mo ang isang gala ng gala roon? Konklusyon nito. Ganun na nga. Napapailing ito. Sinabihan ko ang aking cook na si Candy na kumuha ng magaling na caterer. Pero tauhan ng isang fairy tale ang nakuha niya. Di dapat pala makauwi ka bago maghating gabi. Dahil kung hindi, magiging daga ka. Ang mga kabayo ang nagiging daga, she corrected. Whatever. He shrugged. Anyway, ang gusto ko lang ay masiyahan ang mga bisita ko ngayon. These people are big shots of a multinational company. Kapag nakuha ko ang account nila, matutuloy ang plano kong magtayo ng isang advertising agency. Malaking negosyo ito kapag nagkataon. At hindi gaya ng isang pipitsuging resto bar, her mind mocked. Hindi pa naman sigurado, patuloy nito. Pero malakas ang pakiramdam ko na magtatagumpay ako. I never failed in my instinct. Muli siyang tinitigan nito. Pinigilan niya ang kanyang paghinga habang masusi siyang tinititigan nito. So, instinct pala nito ang nag-udyok dito para tanggihang i-finance ang kanyang resto bar. Pakiramdam niya ay umiinit ang kanyang mukha habang tinitigan siya nito. At sigurado siyang walang kinalaman ang init na nagmumula sa oven. Isa mang shrewd businessman
Si Gabriel, hindi maipagkakailang ito ang pinakagwapong lalaking nakita niya. Marami siyang kailangang gawin. Bakit hindi na lang ito umalis at hayaan siyang magtrabaho? I'm certain I've met you before, sabi nito. Saan ba? Artista ka ba o modelo? Baka sa billboards kita nakita. Sunod-sunod na tanong nito. Hindi, ang tanging naisagot niya. Biglang nagliwanag ang mukha nito na animoy may kumislap na bumbilya sa isipan nito. Alam ko na. Pumunta ka sa opisina ko. Ikaw yung gustong magtayo ng resto bar. At tinanggihan mo ako. Pangungonsensya niya. Natural lang natanggihan kita. Investor ako, hindi charitable organization. How dare you? Nagpanting ang tainga niya. Hindi ako nanghingi ng limos, may business proposal ako. At alam kong magtatagumpay ako kung may kapital lang ako. Paano? Alam mo bang 1% lang ang nagtatagumpay sa ganitong klaseng negosyo? She replied. Ipinamukha mo yan sa akin. Pero hindi mo man lang ako pinakinggan. But you'll see, magtatagumpay ako at patutunayan ko yan sa'yo. Well, good luck na lang sa'yo, Cinderella. Makikibalita na lang ako sa'yo kung anong nangyari sa negosyo mo. In your dreams, her mind jeered. Pagkatapos ng gabing iyon, ayaw na niyang muling makita ito at makarinig ng pang-iinsulto o pang-discourage mula rito. Bueno, pwede mo nang ituloy ang iyong ginagawa, he said at last. Tinalikuran niya ito at hinarap ang mga malalaking kaldero ng niluluto niyang beef ribs at steak. Sasabihan ko ba ang iyong mga stepsisters na pumarito na? Tumangulang siya na hindi tumingin dito. Naulinigan na lang niya ang mga yabag nito at ang pagbukas at pagsara ng pinto ng kusina. Nakahinga siya ng maluwag nang napag-isa na siya. Pero pansumandali lang yon dahil rumaragas ang pumasok sa kusina sina Ashley at Alexa. Hindi magkanda-ugaga ang mga ito sa pagkukwento tungkol sa lawak at kagandahan ng mansyon at tungkol sa mga bisita. Nakikinig lang siya sa mga ito. Si Sean Texon daw ang pinakamayaman sa mga bisita, sabi ni Ashley. Sino ron yung kalbo? Tanong ni Alexa, sinabi mo pa. At nagtawanan ang mga ito. Basta, hindi man siya ang pinakamayaman, pero si Gabriel Ledesma ang pinakagwapo, yung host ng party na ito, sabi ni Ashley. Sinabi mo pa, sang-ayon ni Alexa. Oo nga pala, tinatanong ka pala niya, Camille. Kamuntik na niyang mabitawan ang malaking takip ng kaldero sa narinig. Bakit daw? Ipinasasabi niya sa'yo na masarap ang iyong garden pizza. Mas masarap daw ang pagkakaluto mo kaysa ron sa paborito niyang kinakainan na pizza parlor. Ganon ba? Iyon lang, dagdag ng kanyang isipan. At may project daw siya para sa'yo. Yun ay kung available ka. Ang sabi ko ako na lang o si Ashley. Pero ikaw daw ang gusto niya. Ewan ko ba ron? Kaya ang sabi ko na lang, si Mami na lang ang kausapin niya. Isinumpa niyang hindi siya papayag kahit papayagan siya ni Betty na gawin ang project na inaalok nito. Pagkatapos siyang sabihan nito na hindi siya kilala o hindi siya celebrity chef, ayaw na niyang makita pa ito. Maliban na lang kung pagdating ng araw na may sikat na resto bar na siya at maligaw ito roon kasama ang mga business partners nito o maging ng girlfriend nito. Kapag nagkataon, ipagtatabuyan niya ito. Sasabihan niya ito ng, sorry mister, hindi ako charitable institution. Fully booked na ang resto bar ko. Kaya humanap na lang kayo ng ibang makakainan. She was really looking forward to that day. Ipamumukha niya ritong nagkamali ito sa pagtanggi sa kanya. Sa kanya pa rin ang huling halakhak. Napangiti siya sa isiping yon. O anong inginingiti-ngiti mo riyan? Pagpukaw ni Alexa sa kanyang pangangarap. Ha wala, ihanda na ang food trays at luto na ang pagkain. To Camille's relief, natapos din ang party before midnight. Halos bumagsak na ang katawan niya sa pagod, pero nagawa pa niyang iligpit ang kanilang mga gamit. Abala naman sina Ashley at Alexa sa pag-inom sa mga natirang alak
habang naghuhuntahan tungkol sa mga nakilala nila sa party. Mabuti na lang at kahit paano ay tinulungan siya ni Betty na magligpit. Hindi talaga nito inuobliga ang mga anak na tumulong sa kanila. Nang pasakay na sila sa kanilang van, noon niya naramdamang nakaapak lang siya. Naiwanan niya ang kanyang glasses slippers sa pantry. Gustong-gustong balikan niya ang mga iyon pero baka muling mabunggo niya sa kusina si Gabriel. Kaya naman, naisip niyang bibili na lang siya ng bago. Nang paalis na sila, hindi niya maiwasang sulyapan ang bahay. Tila hinahanap ng kanyang mga mata si Gabriel. Mabuti na lang at hindi ito lumapit sa kanya para sa sinasabi nitong project. At least, hindi na niya kailangang i-turn down ito. Pero bakit tila gusto niyang makita ito? Wala lang, sabi ng kanyang isipan. Pero nakahinga siya ng maluwag na tapos na ang party at lalong ikinasisiya niya na hindi na niya muling makikita ito. Nakahinga ng maluwag si Gabriel pagkaalis ng kanyang huling bisita. Kaagad niyang tinungo ang drawing room. Dumiretso siya sa minibar at nagsali ng alak. He congratulated himself. Mukhang makukuha niya ang account na hinahabol niya. Pero siya ang taong ayaw magbilang ng sisiw bago pa man mapisa ang itlog. Hanggat hindi niya hawak ang permadong kontrata, hindi siya dapat makampante. Matagal na rin siya sa negosyong iyon. So, he has learned his lesson not to feel so secured. Hindi siya dapat umasa sa pangako lang. Gaya sa pag-asam niya sa pangako ng kanyang ina na umiwan sa kanya noong 7 taong gulang pa lang siya. Sa murang gulang niya noon, sinabi sa kanya ng kanyang ina na ayaw na nitong makisama sa kanyang ama na walang inatupag kundi ang negosyo. Hanggang ngayon, tila naririnig pa niya ang pangako nito na babalikan siya nito. Pero nabalitaan na lang niyang nag-asawa ito ng iba. At di raw kayang tanggapin ng bagong asawa nito ang anak nito sa una nitong asawa. Nang mamatay ang asawa nito, saka pa lang siya binalikan nito. Pero malaki na siya noon at hindi na niya kailangan ng inang aaruga sa kanya. Lumaki siya sa pangangalaga ng kanyang mga yaya. Ang kawalan ng isang ina ang higit pang nagpatibay sa kanya. Dagdag pa ang istriktong pagpapalaki sa kanya ng kanyang ama na itinanim sa kanyang isipan ang kahalagahan ng bawat segundo, kaya hindi iyon dapat aksayahin. Kaya kung ang mga kaedad niya noon ay puro paglalaro ang inaatupag, siya naman ay sinanay sa murang edad ng kanyang ama tungkol sa pasikot-sikot sa kanilang negosyo. Hanggang dumating ang araw na nagretiro ang kanyang ama at siya ang pumalit dito bilang CEO. Pero hanggang ngayon, inoobserbahan pa rin ng kanyang ama ang pamamalakad niya sa kumpanya. Ito ang nagdidikta kung ano ang magandang negosyo na dapat nilang pasukin. Real estate, shipping, banking, import, export at kung ano-ano pang malalaking negosyo. Huwag daw siyang mag-i-invest sa mga pipitsuging business gaya ng restaurants, bars, buy and sell, to name a few. And most of all, networking or pyramiding is a big no. At hanggang ngayon, hindi pa nakaka-recover ang ama niya sa pakikipaghiwalay rito ng kanyang ina. Sa tuwi na ay pinagsasabihan siya nito not to commit the same mistake. Huwag daw siyang magpapatali sa kahit sinong babae. Hindi raw niya kailangan ng asawa. Who needed a wife anyway? Magagampanan ba nito ang trabahong ginagawa ni Candy? She's his yaya, cook, and housekeeper rolled into one. Saka pag tinitingnan niya ang buhay may asawa ng kanyang mga kaibigan, masasabi niyang maswerte nga siya at hindi pa siya nag-aasawa. At ito rin ang laging sinasabi ng mga kaibigan niya sa kanya. Bigla, sumagi sa isipan niya ang muling pagbabalik ni Cinderella sa buhay niya. Hindi talaga niya nakilala ito kanina sa suot nitong costume, lalo pa at naka-brush up ang buhok nito. Noong unang nakita niya ito sa kanyang opisina, her smooth and shiny black hair were hanging loose. Mga ninganing haplusin at suklayin ng mga kamay niya ang buhok nito noon. He had thought he was going crazy.
Ano bang pumasok sa kokote niya noon? She was wearing a simple pleated skirt and a simple shirt that time. But she exuded so much sexiness. Kitang-kita niya ang shapely legs nito. And she really rocked his world for a moment. He couldn't say no. Pero nanaig pa rin ang impluwensya sa kanya ng kanyang ama. So he turned down her business proposal. Did he regret his decision? Oo. Pinagsisisihan niyang nireject niya ito. Pero dahil ba maganda ito, sexy at long-legged? Mariing hindi ang sagot niya sa katanungan niyang iyon. Hindi lang naman noon siya nakakita ng babaeng sexy, maganda at long-legged. Pero noon lang siya naturete. Noon lang siya nakaramdam ng ganoon sa presensya ng isang babae. Sa totoo lang, he really felt bad when he turned her down. Yun lang naman talaga ang nararapat na desisyon. Pero talagang nakonsensya siya sa kanyang ginawa. Kaya naman, nang lisanin nito ang kanyang opisina, hindi talaga niya makalimutan ito. Tila ba kakaiba ito sa mga babaeng nakilala niya. Pero kanina, kamuntik na niyang hindi ito nakilala. Kung hindi pa sila nagkabungguan at hindi niya ito natitigan sa mata, hindi niya ito mamumukhaan. Noon, nakita niyang nasaktan ito nang sabihan niya itong hindi siya interesadong mag-invest sa resto bar nito. Tandang-tanda pa niya ang sinabi niya dito noon. Before I waste your time and you waste mine, I'd like to tell you that I don't invest in resto bars. Kitang-kita niya kung paanong bumagsak ang mukha nito na tila ba nagunaw ang mundo nito. Pinamulahan ang mga pisngi nito pero hindi siya sigurado kung yon ay dahil sa pagkapahiya o dahil sa galit sa kanya. Akala nga niya ay iiyak ito noon. Pero taas noong tumayo ito at parang sundalong nagmarcha ito palabas ng kanyang opisina. When the door closed behind her, he wondered kung ano ang mangyayari rito. Ngayon alam na niya. Bumalik ito sa pagiging tagaluto ng madrasta nito at ng dalawang stepsisters nito sa catering business ng mga ito. Pero ano pa nga ba ang pwedeng gawin ng isang chef kung hindi ang magluto? Kahit may sarili na itong resto bar, magluluto pa rin ito. Bakit ba siya nagigilty ng ganito? Turning her down was just part of his job. Trabaho niyang protektahan ang interes ng kanilang mga stockholders. Kung magkamali siya ng judgment at pag-i-invest sa negosyong hindi profitable, tiyak na mawawalan sila ng investors. Baka nga matanggal pa siya na CEO ng kumpanya. Hindi lang naman ito ang hindi niya pinagbigyan. Hindi na niya mabilang kung ilang business proposals na ang nireject niya. Kaya hindi unang pagkakataon yon na may sumama ang loob sa kanya. He straightened. Siguro gutom lang siya kaya siya nakakapag-isip ng ganoon. Kanina wala siyang ibang kinain kundi ang natikman niyang pizza sa kusina. He put down his wine. Minabuti niyang pumunta sa kusina at magkalkal ng makakain. Pero malinis ang kusina, walang leftover sa fridge. Walang iniwan ang mga caterers. Maliban sa isang pares ng glass slippers sa pantry, dinampot niya iyon. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa tagpong ating iniwan? Hanapin kaya ni Gabriel si Camille para isole dito ang naiwan nitong glass slippers? Katulad ng ginawa ng Prince Charming ni Cinderella? Sana po ay samahan ninyo akong muli sa susunod na yugto ng ating kwento. At bago po ako tuluyang magpaalam, nais ko pong mag-iwan ng aking quote of the day. In the end, we only regrets the chances that we didn't take. Maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang sa muli po. Keep safe everyone and God bless.